Taglay po namin sa Morse at Bueno, bumula sa iyo. At sapagkat yung binibigay mo po sa amin kami sama-sama, sa aming pagpupuri sa iyo sa buong araw ito pala po yung bawang pulat, sa pandalangin na aming ginagalang may paglista with Estrada Almeida. Ayun po minamal na manggagaw, humingi kami kapatawaran, sa mo kami nasupuan sa pagkasala sa iyo, patawarin mo ang bawat isa sa ayong Panginoon. Huwag mo naman tingnamin na kung pagkasala ko, yung puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat, mga na Panginoon, sa iyong pagkaroon salita, lagi sa aming salita, pati ang lingkod sa ganang aking walang magawa. Basahan lamang, alikabog lamang sa harapan. Huwag gamitin dalawang papapalang espiritual. Sabi po, mga minapakapatid sa dakong ito, lalo po mga beloved viewers. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng gawa ng kaaway. Huwag gamitin ka sa out in the mighty of Jesus ka sa out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamalay makaupo. At tayo po'y tuloy-tuloy na po mga minamahal dahil medyo gahol na tayo sa oras. Amen. Talagang humahabol talaga tayo sa oras pagdating ng linggo. Amen. At bago po lahat mga minamahal ay gusto ko rin pong bumati ng isang magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry General Service. At ito po mga minamahal ay matatagpuan dito sa may San Carlos City, Pangasinan. Amen. At pinangunahan po natin pong iginagalang at minimalibang lista natin Evangelist Ubalde Estrada Almeida. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Ubalde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed members and teachings of our beloved San Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, kasama natin ngayon, at sa ating mga beloved elders, at sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handa makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bawal antukin ngayon. Amen. Sapagkat hindi tayo overnight, dapat ang mga anak ng Diyos ay nakikinig talaga. Amen. Atin na pong basahin mga minamahal. Mag-start na po tayo. Kuya na po natin ating pong mga Biblia at ang ating pong mga kwaderno at ballpen. Dito sa aklat ng Lucas, ang kabanata ay 18, talatay 7 hanggang 8. Amen. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, ang talata po ay 7 hanggang 8. Ganito po sinasabi, hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw na sa kanya sa araw at gabi at siya ay may pagpapahinood sa kanila? Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya, gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ating pong pamagatan, mga minamahal nating pag-aaralan, faith in the last days. Alam po niyo mga minamahal, itong katanungan na ito sa ating unang talatang nabasa, sabi diyan, gayon may pagparito ng anak ng tao, ating mahal na Panginoon. Diba sabi, babalikan tayo. Makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Ibig sabihin mga minamahal, ito po'y katanungan na kung saan napakaraming pinaghuhugutan. Amen? Sapagkat alam ng Diyos na what will happen in the last days. Amen? Kaya pag-uusapan natin mga minamahal, ano bang klaseng mananampalataya o how is the faith of Christians or people in the last days? Paano ba mga minamahal ang ginagawang paglilingkod o pananampalataya ng mga anak ng Diyos in the last days, sa huling panahon. Amen. At yan po mga minamahal, alam natin mga minamahal, sabi nga ng Romans 10:17 that faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Alam natin yan. Amen. At maraming dumadalo. Amen. Nakikinig sa salita ng mahal na Panginoon. Ang tanong ay talaga nakikinig ba o nananahimik lang? Amen. Dahil kapag tayo po mga minamahal ay nakikinig, ibig sabihin, ating ginaganap ang salita ng mahal na Panginoon. Amen. Kapag tayo nakikinig, hindi tayo mabubore. Kapag tayo po walang boredom, mga minamahal, kung tayo nakikinig at interesado, mga minamahal, ay makakadama tayo ng banal na presensya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi ka malulungkot, hindi ka makakakitaan ng mga panlupaypay kapag tayo po ay nakikinig at ginaganap ang salita ng ating mahal na Panginoon. At yan po mga minamahal, sabi niyan, hearing and hearing
That's the source of faith. Kaya tumutubo yung ating po mga pananampalataya. Sabi ng mga pastor, Miyerkules, Biyernes, Linggo, walang mag-absent. Amen. Bakit? Sa ating pakikinig sa salita ng malapay noon, tutubo yung pananampalataya. Lalago yan. Amen. Huwag mong isipin mga minamahal, ay kaya ko naman magbasa ng Biblia. May Biblia naman ako sa bahay. Amen. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, hearing the Word of God. Napakahalaga ng fellowship. Kaya nga ang tawag dyan, fellowship. Pag sinabing fellowship, mga minamahal, magkakasama ang mga anak ng Diyos. Pagdating ng Linggo, Miyerkules, Biyernes, amen, tayo po mga minamahal ay pinagsasama ng malapay noon at sa ating pagsasama, sa ating kalagitnaan, kumikilos ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Now, tanong, the issue in the end time faith. Ano bang issue nitong mga uri ng pananampalataya na nakikita natin sa ating po mga minamahal na mga kapatid sa huling panahon? Ang katotohanan mga minamahal ay dito sa ikalawang aklat kay Timoteo, Kylie, ikalawang aklat kay Timoteo, Kabanata 4, talatay 3 hanggang 4. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanata po ay 4, sa talata ay 3 hanggang 4. Ito pong nakasulat, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsisipagbunton sila ng kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen? Ang mga mananampalataya daw sa huling panahon ay they will not seek the truth, but they seek the words that they believe beneficial to them. Amen. Hindi magiging interesado sa katotohanan ang maraming mga Kristiyano sa huling panahon. Ang gusto nila, mga minamahal, ay kung anong gusto nilang pakinggan. Amen. Kaya nga mga minamahal, mahal na mahal nila ang mga ngaral o pastor kapag ang kanilang napapakinggang pangaral ay yung bang respeto lang. Di ba? So gusto nila mga minamahal, hindi mo tinatakol yung mga nagawang mga pagkakasala, hindi ka nagre-remind. Yun ang mga gustong-gusto nila mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan po mga minamahal, sabi niyan, even, makita niyo mga minamahal, kapag sabihan mo ang mga, call ngayon, because sa 9 is translasyon, grabe na naman yan, piyesta yan, di ba? Sabihan mo sila mga minamahal na yan ay hindi kalooban ng Diyos. Magagalit yan. Respeto lang. Amen. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan dahil nire-respeto ka namin, respetuin mo kami. Yun ang gusto nila mga minamahal. Ang sabi ng talata, mga minamahal, ay sila po mga minamahal ay hindi nila titiisin ang magaling na aral. Ayaw nila. Kaya nga lumalayas ang ibang mga Kristiyano dahil kapag sa isang banal na gawain ay napag-usapan ng kanilang kahinaan, punta sila sa kabila. Bakit? Hindi nila titiisin yan. Ayaw nilang mapakinggan. Ayaw nilang mapagsabihan. Ayaw nilang ma-rebuke. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang mga mananampalataya sa huling panahon. Amen. Amen. Totoo po yan mga minamahal. At kapag hindi ka pa nai-infect sa bagay na yan, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang gusto ng mga Kristiyano sa huling panahon, hindi naman lahat. Amen? But most of them, even namumuhay ka ng kasalanan, okay lang. Ang Diyos ay mapagpatawad eh. Ang Diyos ay pag-ibig eh. Amen? They hate those who reveal the wrongdoings. Nagagalit sila sa mga ngaral. And even those, they love those who doesn't rebuke even Christian sins because God is love. Gusto ba niyo yun mga minamahal na magbulahan na lang tayo na magbulahan? Amen? Maski na ikaw ay nagiinom ng alak, maganda yung brother. Mag-inom ka lang. Nagninigarilyo ka lang, ay maganda yung brother. Mambabae ka lang brother. Gusto ba niyo yan? Amen? Tayo na parito hindi para tayo'y bulahin. Tayo na parito para malaman natin katotohanan at magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
dito sa Biblia, mga minamahal, may hari na talagang ganyan ang kanyang pag-uugali. Ating basahin, unang hari, ang kabanata 22, talatay 6 hanggang 8, italon sa 12 hanggang 14. Amen. Dito po sa aklat ng unang hari, kabanata po ay 22, sa talata 6, talon sa Hanggang 12 hanggang 14. No. 6 hanggang 8, talon sa 12 hanggang 14. Amen. Praise the Lord. Nang magkagayoy pinisa ng hari sa Israel ang mga propeta na may 400 lalaki at nagsabi sa kanila, yayaon ba akong laban sa Ramot Galaad upang bumaka o urong ako? At sinabi nila, umahon ka, sapagkat ibibigay ng Panginoon sa kamay ng hari. Ngunit sinabi ni Josaphat, wala ba ritong ibang propeta ng Panginoon upang makapag-usisa tayo sa kanya? At sinabi ng hari sa Israel kay Josaphat, may isa pang lalaki na mapag-uusisaan natin sa Panginoon, si Micaias, na anak ni Emla. Ngunit kinapuputan ko siya, sapagkat hindi siya nanguhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi kasamaan. At sinabi ni Josaphat, huwag sabihin gayon ng hari. Sa 12, at ang lahat na propeta ay nagsipanghulang gayon, na nagsipagsabi, umahon ka sa Ramot Galaad, at guminhawa ka, sapagkat ibibigay ng Panginoon sa kamay ng hari. At ang sugo na yumaong tumawag kay Micaias ay nagsalita sa kanya na nagsasabi, narito ngayon, ang mga salita ng mga propeta ay mabuti sa hari na magkakaisa. Isinasamo ko sa iyo na ang iyong bibig ay maging gaya ng isa sa kanila at magsalita ka ng mabuti. At sinabi ni Micaias, buhay ang Panginoon. Kung ano ang sabihin ng Panginoon sa akin, yaon ang aking sasalita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. May isang hari mo minamahal, kailangan niya makipagbaka, so kailangan niya magsiksa sa wisdom ng propeta na mahal na Panginoon. Kaya lang, may mga propeta na mahal na Panginoon na mga bulero. Just to please the king. Sabi na, pupunta ba? Ay, pumunta ka. Pagpapalain ka ng Diyos, okay lang yan. Amen? Pero ang totoong propeta na mahal na Panginoon, sabi niya, wala ba talaga tayo makitang totoong propeta ng Diyos dito at makapagtanong? Ibig sabihin, sa totoong propeta ng Diyos, alam natin mga minamahal kung sino nagsasabi ng katotohanan at kung sino nang bobola lamang. Amen. Sa Kristiyano, we have the discerning spirit. Alam natin kapag yung kausap natin, pinobola tayo o tayo mga minamahal ay sinasabi ang katotohanan. Ngayon, it's up to us, mga minamahal. Gusto ba natin bulahin lang tayo? Maski na mali ang ginagawa natin, hayaan na lang natin, okay ka? Yun ang naramdaman ng hari, mga minamahal. Sa kanyang mga propeta, napakarami ang sabi nila, oh sige, makipaglaban ka doon, ibibigay yung kalaban mo sa'yo. Amen? Ito pa, di sinundo. Sinundo si Micaias mga minamahal, pero yung totoong propeta, sabi ng hari, ayoko sa kanya. Dahil wala siyang magandang sinabing hula sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag kausap ko yung propeta na yun, o mga ngaral na yun, puro rebuke ang inaabot ko sa kanya. Kapag nagsakausap ko yung nagsasabi siya sa akin, walang ginawa kundi masaktan ang damdamin ko. Napapahiya ako. Ang nagsasabi ng katotohanan, sometimes inaaway ng mga Kristiyano. Amen? Amen? Totoo po yan, mga minamahal. Kagaya na yan. Talata na itong binasa natin, mga minamahal. Amen? Hari mismo. Sabi niya, ayoko dyan. Kasi ang gusto ng hari, yung bulahin lang siya. Amen? Okay ka. Pero sinasabi ng Biblia, ano pa? Sabi ni hari, huwag ganun, mahal na hari. Ano ba talagang gusto mo? Katotohanan o pagbubola lang? Amen? Yung sumundo kay Micaias, mga minamahal, sabi niya, ops! Lahat ng propeta na nandoon, nadadatnan mo, lahat yun nagsabi na okay. Lahat, walang masamang sinabi patungkol sa hari. Pwede ba? Makiisa ka na sa kanila. Sabi mo na rin, maganda na rin. Sometimes, mga minamahal, ay gusto nating turuan ng mga mangangaral. Gusto natin tayo bulahin. Kaya nga, kapag hindi natin napilit, mga minamahal, sumasama ang loob natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Gustong-gusto natin mga minamahal na tayo po mga minamahal ay binobola. Kinainisan natin ng mga nagsasabi ng katotohanan. Nag-aalinlangan ng mga totoong preachers. Sa totoo lang. Sa totoong, yung mga totoo, yung mga seryoso na mga mangangaral. Sila po mga minamahal, sabi niya, makakasumpong pa ba ang Diyos ng mananampalataya pagbalik niya? Dahil kung magpapatuloy ito mga minamahal, lahat tayo hindi papuntang langit, papunta tayo lahat sa impyerno. Amen. Kung ang gusto natin tayo magbulahan na magbulahan, nagpapagod lang tayo. Babalik na lang ako sa sa pagiging inhinyero ko, pipirma ko, bawat pirma ko may pera. Amen. Pero hindi ganoon eh. Mas gusto natin ang langit at buhay na walang hanggan. Palagpagan po natin ang ating mga Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit ang ilan sa ating kagabi pa hindi kumakain, nagpapasting. Ang ilan mga minamahal talagang they're on their way, papuparati sa banal na gawain. Gabi pa lang, ang isip nila nasa banal na gawain na. Alas 3 na madaling araw, napupuri na. Ang ilan mga minamahal, maski na walang pamasay, pinipilit kumkinta ng pera makarating lang sa banal na gawain. Because gusto natin ng buhay na walang hanggan. Amen? Gusto ba ninyo na despite all na mga pagsisikap nyo na yan, papalitan namin ng pambobola? Amen? Kung gusto nyo, ayaw namin nun. Dahil gusto namin magmana ng buhay na walang hanggan. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kasi kung minsan mga minamahal, nawawala. Kasi sa katinuan, kung minsan, o katalinuhan ang mga tunay na Kristiyano. Nakita niyo, pinag-aaral natin minsan, ang mga Kristiyano, mga tao, matatalino yan. Lahat ng matatalinong anak ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Totoo po yun. Si Adan nga, di ba? Tapos we have that wisdom to know the knowledge, to know the truth, and, di ba? Yung knowledge of truth and bad. Yung, ibig sabihin, nasa atin yun. Yan ang dahilan kung bakit sometimes tayo po mga minamahal, may tinatawag mga minamahal ng pagkakasala. Amen? But this, sometimes, sa sobrang katalinuhan, bumabalik tayo sa kabubuhan. Sorry for the word. Mabigat yan. Pero katotohanan yan, mga minamahal. Amen. Our lips, our mind is saying, I want the truth. Pero ang ginugusto natin, yung binubola tayo. Yung ating actions. Yung ating ginagawa. Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sabi diyan, darating din. Kung titirin nyo mga minamahal, masakit mga minamahal, kuminsan. Mayroong mga mangangaral din. Amen? Amen. Hindi lang naman kayo lahat yan, kami rin. Amen? Kailangan magbantay din kami. Kindly, dito sa aklat ng Pilipos, Kabanata 3, talata 18 hanggang 19. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, ang talata po ay 18 hanggang 19. Ganito po sinasabi, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus de Cristo, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen? I'm not saying sa yung mga mangaral sa Jesus Miracle Crusade ay ganon. Amen? May mga mangaral. Pero if, maski na nasan ka man, pero kung ang inuuna mo, mga minamahal, takot ka magsabi ng katotohanan para na sa ganon, mga minamahal, ang mga Kristiyano ay hindi matisod at sila patuloy na magbigay upang ikaw ay mabuhay, magkaroon ng pagkain. Yan ang sinasabi, ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pero kung ikaw, mga minamahal, nagsasabi ka ng katotohanan, kung anong sabi ng mahal na Panginoon, yun ang aking sasabihin. Wala kang dapat takot. Bakit? Hindi ka umaasa sa tao, umaasa ka sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nangyayari, mga minamahal, na isang mangaral, kinakailangan niyang bulahin ang kanyang mga nakatagapakinig. Dahil dito sa bagay na ito, tawag diyan kaaway ng krus ni Kristo. Amen? So dapat maging mapagbantay ang mga anak ng Diyos. And then you decide. Dahil kapag nagkamali tayo sa bagay na ito, mga minamahal, this is the kind of faith in the last days.
Ito ang klase ng mananampalataya sa huling panahon. Amen. Lahat ng hindi ganito ang kanilang pananampalataya, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Last days, faith of Christians, they see not the preacher's good things done. They only see mistakes. Sa huling panahon, ang mga mananampalataya, mga minamahal, hindi nila maaalala yung ginawang mabuti ng manggagawa ng Diyos, pastor naman na Panginoon, ng kanilang mga mangangaral. Ang tinitignan nila, hinahanap yung pagkakamali ng mangangaral. Totoo po yan, mga minamahal. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng Apostol Pablo sa Galatia, kindly. Galatians chapter 4, verses 16 up to 17, kindly. Aklat po ng Galacia, Kabanata 4, talatin sa 1 hanggang 17. Kaya nga ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan, may nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala. Subalit, ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Kung ang isang Kristiyano, mga minamahal, umangangaral na mahal na Panginoon, ay talagang ang sinusunod ay ang kalooban ng Diyos, magalit ang buong mundo, okay lang. Huwag lang magalit ang kay sa isang Diyos. Amen? Kaya sabi dito, ako ba'y naging kagalit ninyo o kaaway ninyo dahil sa pagsabi ko sa inyo ng katotohanan? Oo nga naman. Dahil sa sinabi ng mga ngaral natin upang tayo hindi mapahamak, pinagagalitan natin sila, inaaway natin sila. Amen. Eh, sinasabi ng Biblia, mga minamahal, dapat ang isang Kristiyano ang ipakita natin, mga minamahal. Dahil ang mga mangangaral, hindi sila perfecto rin. Mga tao na sila katulad natin, mga minamahal. May mga flaws in life. Amen. Walang perfecto. Ibig sabihin, kaya lang, ang Kristiyano, para ikaw ay panatiling malakas, para ikaw ay hindi manlamig, ang titignan mo yung mabuti at nagawa ng mga ngaral ng iyong kapwa Kristiyano. Huwag kang mag-focus dun sa pagkakamali. Dahil ikaw nagkakamali din eh. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Maghanap ka ng mali kung sasabihin mo sarili mong hindi ka na nagkakamali. Pero kung hanggang ikaw ay nagkakamali, lahat tayo nabubuhay sa habag at biyaya ng mahal na Panginoon. Ang kailangan ng iyong kapwa Kristiyano, hindi panghuhusga. Ang kailangan niya, panalangin upang lahat tayo maging isa, makmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Lahat ng hindi inaantok pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang totoong mga ngaral ng Diyos, ang totoong Kristiyano, ay willing masaktan. May mga ilan, mga minamahal, ayaw masaktan. Tumanggap ng galit mula sa Kristiyano, iniintindi ito. Amen? Oh, nakita nyo, sometimes yung ating mga beloved workers, kapwa Kristiyano natin, maski na ginagawan tayo ng masama, nakangiti pa rin sila sa atin. Amen? Oh, sometimes kapag ginawa nakapagsalita tayo ng masakit, nasaktan natin sila. Amen? Oh, sige lang, sa totoo, nasasaktan sila. Amen? Pero pagdating ng may karamdaman tayo, panalangin po, ipinapanalangin pa rin tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung sa totoo lang, kung hindi ka spiritual, panalangin kung ano pinagsasabi mo sa akin. Ganun sana, di ba? Pero dahil spiritual, ang kanilang sinusunod ay hindi yung kanilang sariling nararamdaman. Ang sinusunod nila ay pawang pag-ibig ng Diyos na inilagak sa kanilang mga puso. Kaya despite nasasaktan natin sila, patuloy pa rin ang pagpapakita ng pagmamahal. Patuloy pa rin, mga minamahal, na tayo po'y kinakalinga araw-araw. Amen! At yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, 2024 na, magkakasama pa rin tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Second, the end time faith is prosperous. Oh, good news ito. Amen? Sa totoo lang, sa huli, itong mga tayo mga minamahal, dahil pinangakuan tayo ng magandang plano ng mahal na Panginoon. Ating basahin muna ito, mga minamahal. Isaiah
45 verse 3. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 45, ang talata po ay 3. Ganito po sinasabi, "At ibibigay ko sa inyo ang mga kayamanang nasa kadiliman at ang mga natatagong kayamanan sa mga lihim na dako, upang inyong malaman na ako ang Panginoon na tumawag sa inyong pangalan sa makatuwid bagay ang Diyos ng Israel." Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, very clear yan, na sa huling pananampalataya, mga mahal na pananampalataya, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwala dyan, sumigaw ng praise the Lord. Brother, nasaan yung pagpapala na yan? Bakit kailangan kong maglaba? Bakit kailangan kong maglakad? Bakit kailangan kong makiusap sa driver para lang ako'y pasakayin? Akala ko ba pagpapalain ako? Amen? Amen? Kaya ako sinabi, because the Lord says so. Amen. Binasa natin sa Biblia, hindi ko nagsabi. Ang sabi ng talata, ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanang nasa kadiliman. Amen. Mas kinarasan yan. Mga bagay na hindi natin nakikita before. Ibibigay yan ng ating mahal na Panginoon. At sa mga natatagong kayamanan, palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon sa mga lihim na dako, upang iyong malaman na ako ang Panginoon na tumawag sa iyo sa iyong pangalan sa makatuwid bagay ang Diyos ng Israel. Pagtanong ka, bakit wala pa akong natatanggap ngayong brother? Amen? Basahin natin, Isaiah, Kabanatay 60, talatay 22. Isaiah 60:22. Dito po sa aklat ng Isaias, Kabanatay 60, talatay 22. Ang munti ay magiging 1,000, at ang maliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papapangyarihin kong madali sa kapanahunan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya may pag-asa ang ating mga kapatid. Amen? Huwag mo sabihin nananatili ka sa kalagayan mo ngayon. Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, ang munti, magiging 1,000, ang maliit ay magiging matibay na bansa. Ako, Panginoon, papangyarihin kong madali sa kapanahunan. Time will come. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. In this faith. Amen? Ipinangako yan ng ating mahal na Panginoon. Na kapag tayo po minamahal, ay sa huling panahon, ang mga anak ng Diyos pagpapalabas. Tinan niyo yung salitang, a piece of bread, o a bag of gold could buy a piece of bread. Amen? Saan kukuha ng gold ang mga anak ng Diyos? Think. Ibig sabihin, maraming gold ang darating sa mga anak ng Diyos. Amen? So, mahirap man ang buhay ng buong salibutan. Pero ang mga anak ng Diyos, saganang ipinoprovide ng Diyos ang kanilang pangangailangan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nung napasa kay Mommy, sabi ko, nga naman. Sabi ko, akala ko noon, a piece of bread could buy a bag of gold. Ibig sabihin na magiging mahirap ang buhay. But where the Christians will get that gold? Saan kukuha? Basahin mo ito mga to. Even yung mga kayamanan sa kadiliman, even yung mga natatagong kayamanan, ibibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Pag dumating ang kahirapan, mayroong gagamitin ng mga anak ng Diyos upang magpatuloy habang kanilang hinihintay ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng natutuwa at mabalitaan yan, sumigaw ng amen. Sa totoo lang, mga minamahal, we should have always hope. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen? Ako noon, mga minamahal, sino makakapag-isip na mayroong makakabili kami ng sasakyan? Magkakaroon kami ng bahay. Amen? Pero hindi naglaon. Noong patuloy namin ginanap ang salita malapay noon, pinagpala kami malapay noon. Ating mga kapatid, nagtitinda ng tawas. Mataas ang pinag-aralan. Pero nakita nyo, pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Ang ating mga minamahal na mga nagpatutuo diyan, mga minamahal na nakita nyo, mga minamahal. Lahat, from nothing, from rags to riches. Bakit? In His time. Sa kapanahunan, kapag ready na tayo, kapag handang-handa na tayo. Amen? Dahil there is danger in that. Merong danger sa pagpapala na yan. Yan ang dahilan kung minsan mga minamahal, ang Kristiyano nawawala sa paglilingkod. Ating basahin muna mga minamahal. Ito, ikalawang aklat kay Timoteo, malapit na po tayo magtapos.
Ikalawang aklat kay Timoteo, Kabanata 3, talatay 1 hanggang 2, italon sa 4. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata po ay 1 hanggang 2, talon sa 4. Kasi po sinasabi, Dadapot alamin mo ito sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. 4, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag dumating ang kayamanan sa iyo at hindi ka handa, ang masama in the last days, the kind of faith ng mga Kristiyano, matutuon dun sa pagpapala, hindi doon sa Diyos na nagpala. Amen? Oh, very clear yan. Sabi niya, no? Datapot alamin mo ito sa huling paaraw, darating ang panahon mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Yung kanilang pagpapala, yung mga gold nila, yung mga kayamanan meron sila, importante nila, pababantayan na nila yan sa security guard. Ayaw nilang makuha ng iba yan. Amen? Kaya kinakaina, kumari, ayaw nilang dumalo. Baka nakawin yung pera ko. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ayaw ko nang dumalo ng Miyerkules, baka kunin yung baka ko. Amen? They are more into the material blessings. Pero nakakalimutan nila na mas mahalin dapat yung Diyos na nagpala sa kanila. Yan ang nangyayari sa atin, maraming mga kapatid. Kaya sabi nga ng ating binabador kanina, sabi niyan, ang Diyos nagpapala, pero ang Diyos nagkumukuha ulit ng pagpapala na yan. Bumabawi. Amen. May kakayahan. Amen? So ano nga kailangan gawin mga minamahal? Dapat magbantay ang anak ng Diyos. Na kapag tayo pinagpala mga minamahal, it's nothing. Pera lang yan. Gold lang yan. Kayamanan lang yan. Gamitin mo sa banda na gamalapay noon para magmana ng buhay ng mga tiwa kaubayan. Amen? Anyway, daily, mayroong pagpapala ang Diyos na nagbibigay. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sabi niyan, sa bandang huling panahon, bagamat there is that promise na pagpapalain, but there is also danger na dapat ang mga anak ng Diyos, kung dumating na sa iyo ang pagpapala, huwag kang makakalimot sa Diyos na nagpala. Amen? Patuloy ka magtapat. Kung paano ka nakatanggap ng mga pagpapala na yan, patuloy ka magtapat. Kung paano ka namuhay bilang isang tuwing Kristiyano, gawin mo yan. Huwag kang lalayo sa aral ng mga pastor. Huwag kang lalayo sa aral ng mga Panginoon. Amen? Amen? Sometimes sa mga minamahal, kapag tayo na po mga minamahal, ay pinagpapala na, talagang nag-iiba na yung ating way of life. Amen? Social na tayo. Hindi ganon, mga minamahal. Nananatili ang anak ng Diyos kapag pinagpala, nanatili sa kung anong kanyang ginawa, na siya'y kinahabagan ng mahal na Panginoon. Ang ginagawa nila, they increase their giving. They increase their blessing. They increase following the Word of God. Dahil yun ang kalooban ng Diyos na buhay. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito na, the end time faith. Sabi diyan, faith of many shall wax cold. Manlalamig ang mga anak ng Diyos. Mateo 24:12. Alam natin yan. Amen? Lahat ng hindi pa nanlalamig sa paglilingkod, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ay huwag kang patalo, kapatid. Kapag nakikita mo nanlalamig ka, trabahuin mo talaga para manatili ang kainitan mo. Amen? Hindi porkit ikaw ay dumadalo, ay hindi ka na nanlalamig. Yung ilan, mga minamahal, nandito ngayon, pero hindi na makadama ng banal presensya dahil malayo ng puso sa mahal na Panginoon. Panlalamig yun. Amen. Kaya despite all the blessings being poured unto us, the holy presence of God, lahat pinagpapala, damang-damang banal na presensya, ikaw nakamulat ng ganun. Bakit? Malayo ang puso mo sa mahal na Panginoon. Simula nung dumating ka, hindi ka man nakitaan talagang pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Dahil araw-araw tayo nagkukulang. Amen? Pero sinasabi ng Biblia mo yan, kapag narinig mo yan, work out your own salvation with fear and trembling. Amen?
Kaya bakit sinabing with fear and trembling? Amen? Hindi yan po pwede naka-relax ka lang. I'm working on it, brother. Hindi po pwedeng ganon. Pag sinabing with fear and trembling, matakot ka, baka ikaw ay mawala at malaglag sa kamay ng mahal na Panginoon. Amen? Bakit kailangan ng trembling? Hindi basta-basta takot. Grabing takot. Dahil kapag nawala ang Diyos sa iyo, sino ang sasalo sa iyo? Amen? Huwag mo sabihin gagawin kang vice president ni Satanas. Hindi kanya gagawin vice president. Minsan naging patutuo mo, maraming Kristiyano ang naligtas. Nung ikaw nagpapato, ginamit ka pa, mainit ka pa. Isang araw, bigla ka naman lamig. Huwag mo sasabihin, ops! Hello, best friend! Kaganunin ka ni Satanas. Hindi ka gaganunin. Pahihirapan ka niya. Kaya dumarating ang karamdaman. Sometimes kapag hindi natin nabantayan, umabot tayo hanggang kamatayan. Amen? Pero pinapaalalahanan ng mga anak ng Diyos. Kapag nararamdaman mo na matatapos ang banal na gawin, hindi ka man lang nakadama ng banal na presensya ng Diyos, nagsasayang ka na ng oras. Amen? Sapagkat kapag nandito ka, dapat punong-puno ka ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. You do everything. Meron tinatawag na agonizing prayer. Ibig sabihin, mga minimo, para lang kahabagan ka ng mahal na Panginoon. Ganon. Hindi po pwedeng hayahay ka at nakatingin sa siling at nakapikit ang mata ay hindi papatawarin ka ng mahal na Panginoon. Hindi ganon. Ang pagpahingi ng kapatawaran, mga minamahal, isang bagay na ipinagtatrabaho. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Huling talata. Dito sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 22, talata 11 hanggang 12. Amen. Beloved instrumentalists, please. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, ang talata po ay 11 hanggang 12. Ganito po sinasabi, ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kung sa oras na ito, ang mga tao, mga minamahal, gumagawa ng kalikuan, do not expect them na sila po, mga minamahal, ay basta-basta na lang magbago at saka, okay yun. Maliban sila kahabagan ng mahal na Panginoon, lalapit at lapit naman yan. Amen? Amen? Pero ang sabi ng Biblia, ang nakakatakot ay ang Kristiyano. Kapag ang Kristiyano sa oras na ito, mga minamahal, dati natin nakadama ng banal na presensya, pagpapala, blessings coming from God. Karamdaman, pinagaling. Amen. Pero isang araw natisod, nagpatalo sa kanyang sakit ng damdamin, napahiya kasi yung kanyang pride. Amen? Ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay patuloy na gagawa ng kalikuan, magiging worse ang iyong kalagayan. Magiging sobrang likong-liko ka. Amen? Kung hindi ka mananatili at hihingi ng kapatawaran. Ang sabi pa diyan, mga minamahal, ang marumi ay magpapakarumi pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? May mga Kristiyano, mga minamahal, bumabalik sa pusali. Pinag-aralan natin ito, mga minamahal. Amen? Ang Kristiyano, mga minamahal, bumabalik dun sa dating gawa. Amen? Nilinis na ng Diyos. Pero dahil sa problema, dahil sa pagsubok, dahil sa kung anong dahilan, mga minamahal, bumabalik sa dating gawa. Akala nila, mga minamahal, makagaganti sila sa kung anong ginagawa nilang pagre-rebelde. Walang mabuting kinahinatnan ang Kristiyanong rebelde. Amen? Amen? Ang damdamin ng pagre-rebelde ay hindi nakakabuti sa isang Kristiyano. Kaya kung sa oras ito, mga minamahal, akala mo, naintindihan ka ng Diyos, napahiya ka, at gusto mong, kailangan bago ko babalik dyan, yung nagpahiya sa akin, parusahan mo. Hindi ganon ang Diyos. Amen? Huwag mo sabihin hindi alam ng Diyos yung nararamdaman mo. Alam yan ng mahal na Panginoon. Amen? Ang kinihingi lang niya, pagtiwalaan mo siya. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo yun, mga inamahal. Yung mga taong sinaktan, hindi kumilos. Hindi sila kumikilos, mga minamahal. Basta daw, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala. Nasaktan ako. Pero pinapatawad ko na sila. Pag narinig niya, yan mga minamahal, ang Diyos ang gumagawa ng paalaala doon sa mga taong nanakit.
Kasi sabi nga, that's not my anointed. Nakita niyo yung word na yan? Napakamakapangyarihan ng mga salitang yan, mga minamahal. At ang sabi pa ng Exodus, mga minamahal, sa sino mang aaway sa aking anak, ako ang kanilang kaaway. See? Ibig sabihin, mga minamahal, we are very much or well protected by God. Ang kailangan mo lang, kapatid, huwag kang bibitaw. Amen? Kasi kapag bumitaw ka, sabi yan, kapag nanatili ka, magiging worse ang magiging buhay mo, na magpapakarumi pa yung mga nagiging marumi sa oras na ito. Amen? Pero sabi niyan, ang matuwid ay magpapakatuwid pa. Kaya nakita niyo mga minamahal, pinagtatawanan natin kung minsan, yung isang Kristiyano mga minamahal, dati natin mamamatay tao, pero ngayon kasama na natin, pero nakita mo mamaya, adult squire na. Mamaya, nakita mo elder na. Nagunay, manggagawa na. Bakit? Ang matuwid ay magpapakatuwid pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dati natin mga minamahal, dati ay marites, tolits. Pero nakita nyo ngayon, unti-unti, nakita nyo. Nagiging mag-aawit na malapay, malunugtog na, ginagamit na sa kanyang banal. Bakit? Ang matuwid, nagsisikap maging matuwid, ay magpapakatuwid pa. Ang banal ay lalong magpapakabanal. Amen. Amen. So, ang sabi naman na Panginoon, stay with God. Huwag kang lalayo sa Diyos. At makikita mo sa bandang dulo yung kanyang ipinangako sa iyo. Darating at darating ang kanyang tulong sa iyo. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, ang pangako ko, ako ay aawit at sasamba hanggang sa pagbabalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y tawagan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y tawagan mo. Amen, praise the Lord. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang ako, iyong ako, iyo. Nung una, ang sabi ko, hindi kita iwan. Sa pag-ibig ko sa'yo, ngunit pag-ibig ko ay naglamig. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nagtiwala sa sarili. Iba. At sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo
unang pag-ibig ko. Ako'y Hawakan mo at huwag ilalayo sa dakila. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Mga minamahal, try to think yung una nating nakilala, mahal na Panginoon. Di ba ang ilan sa atin puno-puno ng karamdaman? Ang ilan sa atin may problema? Ang ilan sa atin mga minamahal walang silbi sa lipunan. Pinagtatawanan, napapahiya tayo, parati umiiyak. Pero nung lumapit tayo sa ating mahal na Panginoon, tinanggap tayo ng Diyos buong buo, mga minamahal. Tinanggap tayo ng mahal na Panginoon, hindi tinitignan kung ano nagawa nating mga kasalanan. Ang tinitingnan ng mahal na Panginoon, what will be out of us? Anong kaya mong gawin bilang anak ng Diyos? Kinalimutan niya yung nagawa mong pagkakasal. Ang tinitignan niya, isang araw, magiging mang-aawit ka. Isang araw, magiging manunugtog ka. Isang araw, magiging tunay na anak ng Diyos ka. Isang araw, magiging manggagawa ka na mahal na Panginoon. Anong nangyari? What happened? Bakit parang ang layo-layo mo na ngayon? Bakit? Nagkulang ba ang Diyos sa atin, mga minamahal? Meron pa tayong panalangin na hindi binigay na mahal na Panginoon? May araw ba na hindi tayo pinagpala ng Diyos? Pero patuloy pa rin tayong ginagawa yung mga bagay na ito. Ang kailangan lang ng Diyos itong 2024. Pwede ba? In the last days, faith, gawin mo na yung unang ginagawa mo sa mahal na Panginoon. Ibalik mo na dati mong gawa upang datnan ka ng Diyos na naglilingkod. Ngunit pag-ibig ko ay nalamig. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako ay Nawala. Tulungan mo ang unang pagkakataon mo at huwag ilalayo Praise the Lord, hallelujah! pag-ibig Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah! Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah! Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako. pag-ibig mo Ako hawakan mo, huwag ilalayo
ngayon sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Let us pray. Heavenly Father, salamat po! Kung wala ka sa aming buhay, ewan ko kung nasaan na kami ngayon. Patuloy mo kaming pinangahawakan. Kadalasan, nakakalimutan namin kung sino kami. Ano kami nung kami lumapit sa iyo. Dahilan kung bakit nakakagawa kami ng anumang mapagkukulang. We thought we are righteous enough. Kala namin matuwid na kami. Pero at the end of the day, nasusumpuhan kami nagkakasala sa iyo. Sa padalangin ng aming kinagamit ng Evangelista Juan Estrada, alamid, humihingi kami ng kapatawaran. Forgive us, Lord! Huwag mo kami pumabayaan! Kailangan ka namin sa aming buhay. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita na narito, come forward. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Mag-isa ating mga beloved viewers. Tanggapin niyo, mahal na Panginoon, ang pagtanggap sa Diyos ay hindi paglipat ng relihiyon. 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya sa isang Diyos, walang ibang ating mahal na Panginoong Isus. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala, walang taong hindi nagkasala. Kung tayo magsisi, hindi sa tao, magsisi tayo sa mahal na Panginoon. Nakikinig ang mahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Pangatlo ay isang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Biblia, sa kapapatawad ng ating mga pagkasal, at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ganapin ito, mga minamahal, bilang pagtupad sa halimbawa ng ating mahal na Panginoon. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ganapin na ito ng ating mahal na Panginoon. The first 3, yun ang gagawin mo. The fourth one is of the Lord. Sa oras na ito, mga minamahal, lahat ng aking sasabihin, sabihin ninyo, ito'y panalangin pagtanggap sa mahal na Panginoon. Sabi mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan. Salamat at nabigyan ako ng pagkakataon. Mawarningan kung ano ang kalooban mo para sa amin. Ako yan makasalanan. Mula nung ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras nito, humihingi ako ng kapatawaran. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tutuloy na kami mga minamahal, kami na lamang po. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay ng Jesus ang salita kapag
Amin po narito yung mga anak, mga Panginoon, tumanggap sa iyo. Ano man dahilan ng kanilang paglapit sa iyo, ikaw tumugon sa may mga karapaan ng mga Panginoon. Walang imposible sa iyo, walang hadlang, walang layo makahadlang sa pagpupulingin ko po sa kanila, pagbibigay mo ng pagpapala sa kanila. Tinadalangin namin sa pandalangin na aming ginagamit ng mga Evangelista with Estrada, Almeida. Patawarin sila sa kanila nagpapagkasal. Nawa hindi ito natin kanilang paglingkod, simula pa namang nawit at baka sama namin silang kasi yung pagbabalik. Isulat mo kanilang pangalan sa kalitang buhay dyan sa kalangitan, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po nga mga personal panalangin. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa malapayon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamarapin sa iyong salita. Kapag aming marandas sa itong Espiritu, kami kapayan ng palasin at ang gawa ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin na aming, ginagamit ng Evangelista with Estrada, Almeida. Ang pumaminaman naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19. Lahat ng mga gawa ng kaaway ay kumito cast out in Jesus' name. Ang bilipan doubts, cast out in Jesus' name. Pagkababag sa iglesia, mga palalamig ay kumito cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Be healed in Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Palagpagan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya po natin ito ngayon mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, sabay talon, amen. Sapagat ito'y sign of faith, mga minamahal, ako of faith, na ating pong natanggap na yung ating pong may pinanalangin sa ating mahal na Panginoon. Amen. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Lahat po muna pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan na po natatapos ang ating pong pagkakasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo pinatako na po sa ating pong mga announcement or Holy Supper muna. Magkandak ang ating mga kapatid, ating beloved elder brother Alvin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapay Jesus. Habang ipinamimigay po, minamahal, dinidistribute yung ating pong katas ng ubas at tinapay, ating pong awitan, ating pong pinakamamalapit. Lumululog sa harap ng banal mong dulo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Mga ba ngayon'y kailangan ko? Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y gagawin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay
Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang tawag, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at tawag, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at tawag, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Jesus. Kung ang lahat na po ay nabigyan, mga minamahal, tayo na po'y magsimula. Amen. Sa mga minamahal naming mga bisita, kung hindi pa po tayo sigurado na tayo magpabautismo after ng gawain, mga minamahal, hindi pa po tayo pwedeng sumalo sa banal na hapunan. Kung tayo po ay nakatitiyak na sigurado sa ating sarili, pagkatapos ng gawain ng mahal na Panginoon, tayo magpabautismo, pwede na po tayong sumalo, mga minamahal. Tayo po'y nagsasagawa ng banal na hapunan, mga minamahal, bilang pag-alala sa dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Ating aalalahanin, gugunitain, titignan ang ginawa ng mahal na Panginoon, ang kanyang dakilang pagpakasakit. Siya'y nabayubay sa krus, mga minamahal. Tinanggap lahat ng mga latay, dinala ang napakabigat na krus, mga minamahal, dahil sa pag-ibig sa bawat isa atin. Ngayon tayo nagtatamasa ng dakilang pagpapala. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dahil yan sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya't huwag nating kalilimutan yan, mga minamahal. Habang tayo'y may hininga, lagi nating aalalahanin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Sagrado po, mga minamahal, yung ating isinasagawa sa oras na ito. Kaya tiyakin natin sa ating mga sarili kung karapat-dapat ba tayong sumalo sa banal na hapunan. Meron tayong mga kagalit, meron tayong mga tampo, meron tayong mga nagawang kasalanan na tinatago natin, mga minamahal. I-confess natin sa mahal na Panginoon. Yung ating mga kagalit, lapitan natin, humingi tayo ng tawad. At matuto tayo